Hi, what's up riders? Good evening. So, update lang tayo para sa coronavirus. Mag-update lang tayo. First time natin gagawin ito na mag-update. Medyo nagulat lang kasi ako dito sa boom sa mga new cases ng coronavirus. So, yesterday, kagabi, nag-check ako kung ilan yung mga infected, yung mga new cases sa US, sa Europe, mga yung mga bansa, mga sa Russia and Singapore. And nagulat ako, sobrang daming bagong case ngayon ng mga infected ng coronavirus. So ito yung graph niyan. So ito yung graph ng mga total cases from January 22 hanggang and then March, nag-start na talaga mag umakyat, and then pagdating ng April, boom, nag-peak na siya. So hindi ko maintindihan pa kung ano yung sinasabi nila na nag nag-aano na, pumapantay na yung graph. Pumapantay na yung yung sa graph ng mga bagong infected. But then ito, tingnan natin kung ano nga ba nangyari. Yan. Tingnan nyo yung USA. 8,000 yung new cases nila. Spain, 6,700. Italy, 3,000. France, Germany, UK. So, kahapon, iilan-ilan lang ang may mga bagong kaso ng mga coronavirus dyan. So, parang si US lang ang may nadagdag, pero hindi ganyan karami. Pero ngayon, tignan nyo. 4 digits lahat na nadagdag. Si Germany, 3 digits lang. UK, 5,000. And tignan nyo si China. Sa lahat ng nandito sa taas, sa lahat ng nasa taas, China, 6 lang ang nadagdag sa kanilang bagong kaso ng coronavirus. Sa buong araw yan. So, every 4 p.m. nag-update sila eh. Dito sa oras natin, alas 4 ng hapon, yan, nag-update to, pinapasok lahat ng mga inputs ng mga bagong case, kung ilan yung may bagong kaso, ilan yung namatay, ilan yung mga naka-recover. So, nandito lahat yan. Dito mag-update yan every 4 p.m. yan. So, puntaan nyo sa worldmeters.info, makikita nyo yan. And makikita nyo dito kasi na binibisita ko to, ito si Russia, nung consistent siya, 5,000 yung nadadagdag sa kanya araw-araw. And si Singapore, ito, tignan nyo si Ecuador, grabe, isang araw, 11,536 ang nadagdag. And si Singapore, mapapansin niyo yan, 1,000 daily ang average ang average niya nitong mga nakarang araw, pero ngayon nasa 897 lang. So number 1 na si Singapore sa Southeast Asia. Ang magtataka kayo kay Singapore, ang taas ng spike ng mga new cases niya, but then yung total deaths niya nasa 12 lang. So kasi siguro sa tingin ko kasi yung mga na ito yung biglang yung mga pumasok na mga infected sa kanila is parang last week lang eh. So kaya hindi pa gaanong, o kaya siguro na handle nila na maayos yung mga tao nila, kaya konti lang yung mga deaths, mga namamatay sa kanila, unlike ng ibang mga bansa. So ang dami ng mga namamatay sa kanila. So si Singapore hindi ganun, mas marami pa nga namatay sa Pilipinas kaysa kay Singapore. Makikita nyo, si Philippines, nandito tayo, 792, 477 ang namatay dahil sa COVID-19. So, ang recoveries natin, nasa 762. And si Singapore, ang recoveries niya, 924. So, mas mataas sa percentage ang recoveries ng Pilipinas compared sa Singapore. So, ayan.
naabutan tayo ni ano eh, number one tayo dati sa Southeast Asia eh. And then hanggang naabutan tayo ng Indonesia, then si Singapore. Nagsobrang spike si Singapore. So, sana mabawasan na to. Sana matapos na tong ganito. Ayan, ito yung worldmeters.info. Dito nyo makikita yung update ng buong mundo sa COVID-19. Ayan, puntahan nyo lang. So, may graph kasi yan. Makikita nyo dyan yung graph, yung spike. So, spike. So, grabe yung naidulot ng COVID-19 sa buong mundo. Hindi lang sa Pilipinas, buong mundo yan. At so, syempre, ganun din sa market, sa stock market, sa cryptocurrency. Sobrang laking pinsala na nagawa na niya. Pero, kung meron kayong, kung gusto nyong mag-invest, sa tingin ko, ngayon ang time para pumasok kayo sa investment. Ngayon ang best time para mag-invest kayo sa stock market and sa cryptocurrency. Yan. Kasi sobrang bumagsak ang cryptocurrency, sobrang bumagsak din ng stocks ng Pilipinas. Sa PSE and even yung sa US na stocks nila bumagsak din. Kaya murang-mura nyo makukuha yung mga stocks na yan. So sa tingin ko pag nag-invest ka ngayon 2 to 3 years, sabihin na basta 2 to 3 years yung pera ninyo pwedeng madoble, pwedeng tumriple, pwedeng mag times 5, depende sa market na mapipili, depende sa stocks na mapipili ninyo. And ganun din sa cryptocurrency, pwedeng dumoble yan, tumriple, mag times 5, times 10, depende sa coins na mapipili ninyo. So, ngayon ang best time para mag-invest kung may pandemic na problema ngayon. So, isa sa problema yun. Pero may isa mga ganitong problema kasi merong opportunity. May opportunity na lumalabas dyan. So, tingin ko ito yung best at yung pinaka-opportunity. Ang problema lang, wala tayong BP. Ang ibig sabihin ng BP, buying powers. Buying powers para makapag-invest. So, yun ang wala sa atin. Sa karamihan sa atin ngayon. Siguro, sa susunod, kailangan na natin gumawa ng emergency fund. Malalim na emergency fund para sa mga ganitong pagkakataon, mga ganitong opportunity, o sa mga ganitong problema din. So, magsilbing aral itong nangyaring COVID-19, itong pandemic na to. Actually, nung nasa stocks trading kasi ako, so, ang pinaka last na nangyari malala sa stocks yung 2008 financial crisis. And then, ito nga, sabi ko, parang every decade kasi may nangyayaring, hindi naman halos may nangyayari, parang sabi ko, parang may mangyayari na magpapabagsak ulit sa market. So, ang karamihan iniisip ng karamihan ibang traders ang magpapabagsak is may panibagong darating na financial crisis. So, ang nangyari, walang dumating na financial crisis. Ang dumating is pandemic, which is naapektuhan din ang financial and buo, pati yung lahat ng pamumuhay talaga affected. Naapektuhan lahat. So, nung nagkaroon ng pandemic, bumagsak ang market. As in, bagsak talaga. And even yung oil, bagsak din yung oil ngayon. So, ibang problema naman yun sa oil. Dahil naman sa US yan. Tsaka sa mga Middle East. And yun, so yun. Kaya sobrang baba rin talaga ng mga langis ngayon. Pero
darating ng siguro mga by next year, magtataas ulit yan. Ganun naman yan eh. Taas baba, taas baba, taas baba. Parang stock market din yan. Taas baba, taas baba, taas baba. Pero kung meron kayong malalaking tangke dyan sa mga likod ng bahay ninyo, punuin nyo na ngayon yan. Kailangan nyo na mag-imbak ng mga maraming diesel, ng maraming gasolina. Siguraduhin nyo lang na may mga maglalaro mga bata dyan ng apoy. Kasi once na nilagay dyan, boom, sabog yan. So, yun guys. So, hanggang dito na lang muna tayo. Thank you for watching. Thank you for listening. So, kung may mga extra kayong budget dyan, mag-invest kayo. Try nyo bumili ng Bitcoin, ng Bitcoin Cash, Bitcoin SB, Ethereum, XRP, and whatsoever. But try nyo rin bumili ng mga stocks sa stock market. Sa tingin ko, ang pinamagandang bili ngayon sa stock si EEI. Yan, mababa ang presyo ni EEI ngayon. And mga telecommunication, si dito, pwede rin yan. And si Euro. So si Euro kasi, Euromed, gumagawa sila ng mga alcohol. So, in demand ngayon ng alcohol. And si Pure Gold, yan, si Pure Gold, consistent sila, nag-ooperate sila kahit naka-lockdown. So, malaking income pa rin na pumapasok sa grocery nila, sa supermarket nila. Kaya may income pa rin sila. Pero yung mga airlines, hotels, bagsak talaga yung mga yan. Pero pag after ng lockdown, makakabawi naman lahat yan. Lahat yan babawi talaga yung mga yan. At kailangan talaga nilang bumawi. So okay guys, ayun na lang muna. Thank you for watching. Good night. God bless. Bye-bye. Anyway guys, don't forget to subscribe dito sa channel ko. Subscribe kayo sa channel ko dito sa YouTube. And follow nyo ako sa Facebook, Henry Japtan Hut Comardo. And Do Ride Travel and Tours. Thank you. Bye-bye.